Teleport ka pa. Ano ba teleport? Saan na tayo ngayon? Okay, parang naiba yung dimension natin ngayon. Gumanda yung studio. Dito sa bahay mo ba? Ay, thank you. Ano lang to? Simple lang. Solid. Welcome to, saan to? Sa bahay mo dun sa Ortigas o sa QC? Pampanga. Ay, sa BGC yata. Pampanga. BGC. Hindi, Pampanga. BGC to, BGC. BGC. Ano, Dek? Solid, no? Parang walking distance lang sa YesBis. Kaya pala doon ka lagi tumatakbo Oo. sa BGC. Sa matawid, pagpapuntang YesBis. Tumatawid lang parang si Dean. Binibisita ko Matawid siya mag-isa. Pag-uwi, dalawa na sila. Hindi kasi may mga lasing na awa ko, tutulungan kong ganun. Atid mo Kaya pa uwi. Boss G. Ay, Boss G. Ay, sorry. Di ba kung sabihin ng fiancé niya, huwag niyo ata invite sa kasal. Ayaw mo makikita kasama yung Justin Montalban. Oo, hindi nga. Korean. Nice. Nice. Si Si Jin lang ano nakaintindi nun. Konnichiwa. Ay, ano ba? Mali. Di ko alam, Korean. Ba Korean? Sa harang ito tuloy. Ano tawag doon? Anyong sa'yo, madam. Ano yung sa'yo, madam? Sana mag-guess pa na Boss Jin dito. Ay, oo. Para maganda. Siyempre, yung one of the richest friend of Hindi, Mobile. pero diba? problema, magkano ba TF ni... Oo nga. Pwede ba baka... Pwede ba ex-deal? Hindi hindi kagaban si Boss Jin. Ayaw. Ano yun, Ramon ang... Ano lang niya, tag niya lang sa story. Oo, ano lang, shoutout lang, okay na yun. Tag niya lang at podcast. Pwede na. Di ba, Boss Jin? Papayag ka, Boss Jin? Yun lang, depende. Ano ba, papayag ba si Boss Jin? Ex-deal? Okay lang, may bayad. Tanong natin. Sana panood din Tanong mo, Rich. Yun lang. Ano ba yun? Ano ba yung ginagawa? Ano ba yun? No, yung last podcast natin, bagong gupit ka. Ngayon, bagong gupit ko. So, parang, hindi talaga ito mabuti guys. Hindi, ito talaga yun. Na ano lang to? Ano Oo, na to? ano, Ito na yung episode natin dati. Delay lang. Nakita yung growth ng buhok. Oo. Nag-ano ko, extensions. Hindi kasi para sa taping. Sa role, iba kasi Ayun. mo. Kailangan sa role. Tara sa'yo, iba na rin yung buhok mo. Ngayon, ibang iba na rin, di ba? High school. Oo, di ba? Tsaka nag-teleport sa bahay mo. Hindi, ano to? Sa Condo Condo BGC. Condo. sa BG. Kung saan tayo tumatakbo. Oo, dun lang. So, every kailan ba tayo tatakbo? Ganyan. Depende. Invite natin yung mga... Pag para lang maabangan ka nila sa pag BGC. bumalik na si ano. Oo, tama. Pilay ulit eh. Mati. Oo nga, kamusta? Balita dyan. Sa Tuesday pa yung ano ko. Yung doc check-up. Sana wala. Sana Wala yan. Wala. Pustahan na lang. Pumili pa. Pwede isang God Art. Brand yan. Baka naman brand. Ay, sorry. shoutout pala Faundo sa new hair namin. Ayun. Oo nga. Lahat yan may Facundo. Oo. Tapos kinausap niya pala ako kung gusto niya raw kung gusto raw ng podcast makipag-collab sa kanila. Habang ginugupitan tayo, nagpa-podcast. Ay, Parang, malupit siya. Lupit yun. Gusto ko yun yung Gusto ko yun, habang gusto ko gumagano'n ako, Gusto ko yun. nakakat pa rin. ano yan, tawag doon? Ano ba yung kay Lebron, yung barbershop? Oo. Parang gano'n. Tapos, body treatment lang ako. Ay, grabe. Bawa ka muna. Bata mo na ako. Tapos, shampoo ka muna, body. So, kailangan pala yung magnanik. Tapos, pag nag-shampoo or nag-treatment, salita about dun sa topic, di ba? Din yung turn niya, yung naiwan. Tara, set up natin. Oo. Kahit dito. Hindi kahit, Alright. pwede ba siya punta dito? Pwede. Kaso baka puro plano na naman, no? Then, sana kompleto tayo para lahat tayo magupitan. Yeah. Pag kung sino lang gusto, kasi Kasi baka may iba silang hairstylist. oo. Mahirap naman. Mahirap na. Kasi alam mo naman pag ang lalaki yung pag barbero, iba talaga yan eh. Mm. Para ano yung jowa? Jowa yan eh. ay, dito lang kasi ako. Ito lang ako ng... Parang only Faundo touches my hair. Ganun eh. Di ba? Totoo, no? Pag totoo lalaki, Iba yan, iba. Mm. Parang conscious ka sa buhok Totoo. talaga. Ako sa buong buhay ko siguro, sobrang konti lang ng ko. Naging barbero. Promise. ako din parang... Wala ka palang 10. Hindi ako nung time ko parang na-experience ko sa pupunta ako sa salon or sa barbero na kinakabahan. Alam mo yung hindi mo alam magiging resulta mo. Okay kaya to. Oo. Unlike yung ngayon, no, may mga stylist ka ng Confident. pagkakatiwalaan. Oo. Confident ka na ito, sureball to. Sabihin ko lang, gusto ko mag-bake, gusto ko magmahaba. Alam mo, paglabas mo, dati kabado, bro. Yung gupit mo parang... Kasi parang bagong gupit ka talaga namin. Tapos, ay hindi, pangit pa yan sa'yo, naantay mo na paghaba. 1 week Doon pala mo. kaganda. Dito kay dito sa kay Faundo, parang bagong gupit ka, ang ganda. Tapos pagkatubo, ang ganda pa din. Yun talaga actually yung... Kaya medyo ang hirap mong iwanan, James. Ang hirap Sir mong James. iwanan. So, yun. Kamusta na, Buhay. Kamusta na wala eh. Ano ba nangyari? Ano ba nangyari sa'yo? Okay ka muna. Ikaw muna, ikaw nasa gitna. Sige. Ikaw si King Hindi, Bacchus. 2 months kasi ako May girlfriend ka na ba? O ano, bakit hindi mo na sila malaman? Sorry. Saka tumatambay. Nagpapampag ang mga haters natin.
Totoo. Saka parang may nangyari sa sa isang bar tapos parang kumalat sa maraming tao. Ano yung wala. About Kailangan, sa'yo. di kasi Kumalat sa IG story na June. June. Ano? Ay, ang May tagal nangyari kasi na. event. Ayoko sa akin manggaling. Yan natin si Buddy Jason na magkwento nung nangyaring event. Okay, okay. Event. So, Okay. Ang tagal na. tagal na, di ba? So, since noon, syempre, kanya-kanya tayong Delaying sa... So, nagka-busy din after that. Ayun, wala. Naging busy na kami. Ako naging free. Kayo naman yung naging busy after that, di ba? So, yun. Kaya, sorry guys, sa akin. Yun yung dahilan ko kung bakit ako nawala. Yun yung life na ganap ko. Kala nila nagka-girlfriend ka na. Dami nagchat sa akin. Nagka-girlfriend na ba si Justin? Kaya di na natutuloy podcast niyo. Sabi ko, ay, hindi naman. May mga chicks pero nothing serious. So, yun, sabi nila, okay, that's why, wala pala kayong upload. Ganun. Ay, ikaw ba? Ano ba nangyari sa buhay mo? Ikaw yung lately. Wala, busy lang rin talaga. Pero so far, namumove kasi yung movie TV. ko eh. So parang medyo hassle din kasi syempre film fest yun. So Oo. parang you put in a lot of effort, ganun. Parang you can't keep your mind out of it. Yung character mo, parang di mo pa mabitawan. Sarap na kasi bitawan ng character pag tapos na mag-taping. Syempre medyo, Release mo. may part pa sa'yo na parang, kumbaga ikaw pa si Kaloy, ganun. Promise, At saka kasi may mga taping din na shoot day natin dapat. Supposed din ng podcast. Siyempre ba, ika-cancel natin. Ilang days lang naman. Saka may mga event din. Tsaka, Lately, dami Alam mo, mga may event, mga racket run, lately, run, no? no? Racket. Racket, Solid din. Sports, Yun nga lang, run, no? Hindi, okay naman, okay. At least, at least sport pa rin. Na-enjoy kong event. So, yun lang. Sad, no? Ikaw, Vern, bakit daw, ano mga ginawa mo na task Alam ko, nga, man? di naman daw siya busy, pero lang nga naman daw siya lang, wala nga naman daw siya lang mag-isa podcast. Grabe, hindi ka busy. Isa kang nasa hirap hanapin eh. Dito lang ako eh. Pero yun nga, ako alam nila na wala rin kasi yung TikTok ko. So, ang hirap na. Sinrest ko rin yun eh. Na, isa rin kasi sa, syempre, pag influencer ka, ang laking bagay ng TikTok, diba? Oo. Di rin na mabiro yung biglang mawawala. Tapos, syempre, di lang yun yung mga videos na nandun yun. Parang yun, sinrest ko rin yun. Pero, yun, gumawa na ako ng bago. Tapos, at the same time, yung business pala. Nalala niyo yung nag-podcast tayo na sinabi ko magkaka-business ako. Oo, marami nga nagtatanong sa live. Wala alam. Naalala nila sabi niya. Kaya nang ba, syempre di ko na mabanggit kung Oo, dami. ayoko Kaya mag-add sa tanong rin amin. sa mga pick-up games ko, like kila Tycoon Nick, kila Doc Mel. Kaya tanong rin nila na sila Ara na, uy, kailan na magbubukas yun? Yun pala yung mahirap, no? Pag sinabi mo na before, parang... Nag-expect na kagad sila. Pero yun, ang hirap pala kasi may timeline niya na parang nakalimutan ko anong date eh, pero ang dami palang delays. So, ganun, parang ano rin pala yan, parang construction din. Oo naman. Siyempre, ito yung first talagang medyo... From scratch eh. Literal na from scratch. Medyo big eh. Medyo Oo, big. tsaka Yeah. Rin na wala parang nag-start ng first time nila na parang on time. Wala. Parang never yata. Siguro may delay kahit siguro a week or a month. Siguro magiging on time pag sanay na sanay Yun ka nga, na. may sistema ka na talaga na alam mo na lahat. Ito yung mga tatawagan mo, Oo. magtatayo. Pero ano to, part ng experience. So yung, okay, ganito pala. Totoo. Dapat ito yung gawin mo para, yun. Basta part ng experience daw, siguro next time. Kumbaga sa pro years mo, Naging on rookie ka time. pa lang. Oo, sobrang rookie. Sobra. Pwede nagpapadraft pa lang parang Pa-draft pa lang, Summer grabe. league pa Summer siya, league pa oo, yan. rookie. Ano lang siya. Pero chosen one na Lebron. Oo, parang ito yung next Jordan eh. Pero wala eh. Nasa Sa summer league. first stage pa lang. Kaya siya eh. okay lang yan, oo. Push Pero mo lang pas- talaga, bigay mo lang lahat. Pero, feel ko naman malapit na talaga. As in, malapit. Yun, si Adina, ano na rin, next school na ulit. Oo nga pala. Okay. Getting ready na siya for, big school para next year. So hindi pa to big school. Parang, hindi, preparation para sa big Totoong school na talaga. Yun. Kayo. Ay, tapos na. Yun na. Tara, topic na tayo. O, tapos na tayo. Di sakto pinag-uusapan niya, di ba? Yung, ano ba topic natin ngayon? Ano ba yung topic natin? Bibinitin na po. Dinisip ko kasi yung topic niya kami about sa payaman eh. No? Yung mga... How to get rich. yung mga ganyan. More on ano yun, more on moving up sa buhay. Alam mo? Yan. Stepping up, mga ganyan. Pero tingin ko mas madali na yumaman ngayon eh. Good pasok. Maganda yung pasok mo ngayon, ha? Wait, bakit mo nasabi? Parang mas madaling yumaman ngayon? Parang mas marami ng ways, tapos mas madali ng parang from Elon Musk, you can learn
basically anything sa YouTube pala or sa internet for free. Di naman pala lahat. May AI like, pa. marami ka na raw pwedeng matutunan for free. May AI. Lalo pa yan eh. No? Yung AI yung grabe. Agree naman ako sa sinabi mo. Kaya tingin ko, ano ba yung topic? Yun na lang parang maganda na yung eh. Oh. Sinabi niyo na kanina. Ikaw na magsabi ka Ikaw ng na. topic. Ikaw na. Ikaw na, Kim. Ikaw na. Sige, sino yung pinakamayaman na generation? Richest generation. Who's the richest generation? In our opinion. In our opinion. Kumbaga, kung boomers, millennial, or Gen Z. Huwag natin isama pa yung susunod sa Yun Gen daw Z. sila at yun daw. Huwag na natin isama kasi wala pa eh. Pera ng boomers, ng millennial, at saka ng Gen Z mapunta sa kanila. Mana lahat. Malayo na eh. I mean, Malayo. bata pa. Masyado pa silang bata. Wala pa silang experience or something na Grabe naman. mayaman. The next 10 years, itopic natin. Diba? Counted na yung boomers. So, pero stick tayo dun sa tatlo. I mean, dun tayo magdadala sa tatlo or dalawa na generation. So, simulan mo na. Okay na. Paano ba natin gagawin? Paano ba na? Oo nga. Oo nga. Like, pag Hindi kasi katulad sinabi mo, richest, para sa'yo mas madali maging mayaman ngayon. Oo. Diba? Sige. Mas Tapos madali. tuloy-tuloy na lang na. Mas madali kasi dahil, yun nga, Sa mga memes, sa internet. Which is, Sagutin mo muna yung talaga. ako si Chess. Para sa'yo. Ako kasi tingin ko, Sino sa tatlo? Generation sa'yo. well, honestly guys, nabulungan ko na talaga kanina si Justin. So sorry, I can't keep it a secret. So yun. Alam niyo na yung sagot na parang, sinabi ko kanina yung millennial. Pero like, natutorn kasi talaga ako bago ko sabihin yung kung Gen Z or millennial. Pero kasi yung millennial kasi, for me, sila yung nasa gitna eh. Parang in between pa sila nung pag na-experience yung hirap na without all the means for free. And at the same time, nabubuhay siya sa generation na nabubuhay na yung mga easy ways to earn money like internet, AI, ganun. Yung resources pala dumadami na. So parang na-experience niya both. Like pag napagsama niya yon, parang yung hard work mo, ay resources. Like pag napagsama niya yon, feeling ko siya yung parang pinaka-mag-succeed sa all generation. Oo nga, makes sense. So, tingin ko lang. Pero like, yung Gen Z kasi, kaya nga turn kanina, kasi yung Gen Z talaga, nabuhay sila na talaga nandiyan na lahat. So, ang dali sa kanila mag-ipon. At the same time, yung millennials kasi, meron pa silang fear of like, parang the fear of change. Parang, yung kunwari, ikaw sanay ka sa ganitong lifestyle. Kumbaga yung mga old rich, sanay sa ganong lifestyle, sanay sa ganong sistema. Like, maninibago sila sa... Hindi na kaya mag-break. Hindi na mag-break ng cycle na... Parang di nila kaya mag-leap of faith or yung parang i-break yung sistema nila or yung kasanayan. O yung nakasanayan na nila to jump into that leap of faith na parang tatry na kunin yung mga resources. Unlike yung Gen Z, parang talagang buo na yung loob nila sa pagtanggap ng mga resources. Like hindi sila parang nag-hold back. Hindi kasi sa akin, ako naman, ano ba? Ganda kasi ng mga sinabi niya. So, agree ka sa kanya, yun na yun. Hindi, kasi nagigets ko yung point niya na pwede, no? Kasi... Pero di naman sure. Opinion ko lang rin. Maganda opinion. Either way kasi, in terms of, kasi, yung sinasabi mong experience dun sa ginagawa. Kasi maganda, na-try nila both generation. Boomer life generation plus siguro tatanggal ko na yung boomer in terms of doon na lang na Gen Z Hindi siguro ang masasabi ko sa boomer mga panahon yun so pag boomers mga 30s na sila ng 2000 parents mo ganun so mga 30s na sila ng 2000 ang maganda kasi sa boomers naman sa akin masasabi ko in terms of finance naman or ang gusto ko sa boomers nasa era sila nung from zero to up alam mo kunyari siguro sa mga finance somewhere si mga expert doon yung mga kasi kung sa stock exchange or sa mga stocks or sa mga investment, let's say mga housing. Kasi panahon ng housing yun, mga 2008 ata yun. So, yung mura yung mga bahay nilang binili. So, di ba from Manila, tataniman mo lang, iyon na yung lupa. Gets mo? Iyon na yung magiging... So, ngayon, imagine mo. Yung mga rich nila. Yung rich nila. So, pagdating nila nung 30s nila, so may presyo na-evaluate na. Yung investment nila, naging profit na. Or parang lumaki na. Kunyari, di ba, let's say yung katulad ng BGC, kunyari may taga-BGC parents ko or ancestor ko. Sipin mo, may land kami dun sa BGC. Pagkano na yun ngayon? Di namin ginalaw. Nagkaroon ng city yung BGC.
Tapos binenta niyo binenta kunwari. nila, Ano oo. ba ito yun? Yung bahay niyan sa BGC. Ito, best example. Saan to nakatago ba? Nag-teleport lang ako dito eh. Kasi yung sinundo ng driver mo, tulog lang ako. Boomers eh. Pagising ko. Di ba? Grabe, boomers. Di naman matanda si Buds. Nasa Gen Z. Hindi, pamana sa'yo ng parents mo na to, di ba? Grabe. Sana. Boomer, Sana, pero sana. girlfriend mo, Gen Z. Ay, Grabe. Hindi, millennial. Ay, hindi. millennial. Wala nga eh. Hindi, pero yun, yung parang akin, sa part na pag yung parang nakabuelo. ano ba, hindi ko alam kung anong term dun. Or dati mas easy mag-invest. Hindi kasi, kumbaga parang sa akin, Hindi mo Hindi rin, no? naisip. hindi no. Hindi mo rin maisip na investment siya. Oo. Tama. Yun naman ang lamang ng millennials. I mean, ng Gen Z na may, ano na sila, knowledgeable dun sa mga pricing o ganyan. Pero, Pero nila, oo. Bus lang. Yun lang. Boss. Pero yung sa boomers, parang sinasabi ko lang na, ang madali kasi kumita sila because of nag-start sila sa mababa. Unlike yung millennial, nandito na yung, let's say yung BGC, nasa 10 million na. So ngayon, ang hirap i-attain ng 10 million. Diba? Kung dati libre lang nakukuha ng mga boomers kasi tataniman muna ng lupa or something, iyon na, or pinamana sa'yo ng mga ninuno mo, iyon na, parang, di ba, palaki ng lupa para may anak mas pabor. Parang yun, di ba? Ganun yun. Doon mas matanda pa ata sa boomers yun or best sa mga ganun yung edad na yun. So, yun yung naisip ko na advantage ng boomers. Pero pag millennial naman na imagine goal, which yun nga, sabi mo na both sides kasi na-experience nila. So, pwede silang, it's up to them or sa ako, millennials kasi ako, sa akin, depende sa akin kung paano ko gagamitin. Siguro ako in terms of career, sige, para ma-shorten lang, in terms of career, think ko millennials ang, ang number one for me. Kasi nandun tayo sa cycle eh. Sabi mo generation ng cycle from school, kung ano man tinanim ng mga boomers, tayo yung output eh. Kasi nag-start yung school, college life, di ba, parang nung panahon na yun, parang nakapag-aral ka, magiging ganito yung posisyon mo, magiging lawyer ka. May system. So, school, high school, college, tapos work, di ba? Kumbaga yung program. Ngayon, kaya mo na mag-work eh. Di ba? Yung kaya mo mag-work kahit hindi ka kaya mo kumita pala ng pera na kahit hindi ka pumasok ng program, yung sistema. Yung sistema na. Which is sa akin, kung yung sistema lang ang susundan na yun, think ko doon talaga yung mayayam. Kumbaga, in terms of career talaga. Kasi masahin career eh. Pag sinabi mong career, yun nga, yung mga ladder steps sa corporate, business, na technical entrepreneur, yung businessman, hindi. Yung mismong sa corporation sa loob. So, pag ganun, think ko doon reach yung doon magagaling yung ang millennials. Doon sila expert. Doon sila magagaling. Tapos ang Gen Z sa akin, dyan naman sila doon sa hustle at saka doon sa pagiging creative. Yan. Tapos, yan nga, creative equivalent to something na, business siguro. So, yun, siguro hindi ko alam paano ko masabing riches eh. Ang hirap eh. Ang problema lang naman sa millennials, uso kasi yung di ba, yung mga loan, kunyari sa magka-college ka. Yun nga yung binibreak ng cycle ng Gen Z. Yes. Diba? Na hindi na natin kailangan mag-college kasi kaya mo nang kitain na hindi mo naman natutunan yan. Kaya mga hindi mo naman ma-apply sa work mo or sa buhay mo yung mga natutunan mo ng college. Feeling ko nga next time, di na rin parang priority yung school eh. Di ba ngayon college nawawala na? Probably. Ngayon, next time school na rin para sabihin na, hindi, turuan ko na rin anak ko kung ano yung mga kailangan niya malaman. Andiyan na lahat sa internet. Tapos kita na siya, parang ipon na siya, na siya, hanap na siya ng waste or sa internet. Diba? Pwede ka nang dumiskarte, di ba? Pwede ka nang mag-hustle. Tsaka, yun nga, siguro ngayon, katulad, di ba, may mga bata ng influencer. Mga bata. Let's say si Athena, di ba? Mali mo, in the next 3 years, let's say legal age, di ba? 8 years old, umigit na siya sa pwede siya maging TikTokers or maging content creator. Tapos earn money through contents, di ba? Parang, yun, inisip ko. So, sa akin, siguro, magkakaiba lang, pero kung yaman, syempre, mas malaki equivalent siguro talaga nung Gen Z. Kung magiging output ng pera, kung value ng pera. Kasi, syempre, iba na rin yung inflation, iba na rin yung range price, pero, kung kitaan ng pera, tingin ka mas mabilis kikita ng pera si Gen Z. Pero experience-wise, lamang si millennial because yung sinabi mo nga kanina, both generation, swerte natin na na-experience natin. Best of both worlds. Tapos, boomers, thankful dahil sila nagtanim eh. Parang ganun, sila nagtanim ng mga dapat na. Kung ano man tayong nagawa natin, sila nagtanim. So, yun. Kaya sabi ko, parang, hindi sila yung parang pinaka-rich, pero, plus nagkagera din ng panahon nila. So, medyo mahirap. Mahirap din talaga. So,
Yeah, feeling ko Gen Z pinakamayaman pero pinaka-steady at pinaka-matibay yung foundation, millennial, in terms of wealth. Parang middle class ang millennial and upper. Gen Z siguro nasa between, ano sila, high peak. Kumbaga sa chart, para sa akin bilang, pwede ka bumagsak from zero, yung wala kang kikitain, dahil tamad ka. Or Yun isa lang. kang hustler, Yun lang. pwede ka talaga mag-skyrocket talaga na boom, taas ng lipad mo. Well, lahat naman kalaban pag tamad. Kahit naman Gen Z ka, millennial pag tamad. Hindi kasi pag ang labanan ng millennial, pag tamad, mag-crew or something na, yung basic, para sa akin kasi parang yung iba, Pero at least may income. degree ka. Oo, may degree ka. May degree ka. Oh, or gets. pasok ka, kumbaga, Pasok ka muna ng, basta simpleng trabaho, yung mga simpleng trabaho lang. Pero steady ka, hindi ka skyrocket na parang kasi sa akin yung mga Gen Z, hindi naman lahat, millennial, pwede pa rin naman gawin yun. Pero kumbaga yung Gen Z, at a young age, pwede sila mag-skyrocket. Marami ng 18 years old ngayon na millionaire, di ba? Na hindi naman from their parents na inherit lang, di ba? Talagang, wala na, sumikat sila or talagang nagka-negosyo sila, nag-hit dahil nga sa dami niya ng resources na nalalaman, natututunan. So, ayun, lalo pa kayo, may AI. So, think ko magbe-benefit more doon yung anak mo na, dahil si Athena, Gen Alpha ba susunod doon? So, yun nakikita ko. Kaya for me, kung rich ang definition natin ng rich generation in terms of money, baka sa future for me babagsak kay Gen Z. Pero kung yung experience sa life kay millennial. Siguro worse talaga yung kay Banadel niya, may gera ng panahon niya. Parang para sa akin, easy Challenging. medium hard eh. ganun. Yung levels. Easy medium. Ano easy sa'yo? Yung millennial o yung Gen Z? Yung Gen Z, no? Gen Z siguro. Gen Z. Kasi may hirap pa yung millennial eh. Yung school, yung parang... Tsaka yung yun niya, sabi ko, Sorry, sinabi mo. consider ko yung school na Hindi, hirap. totoo. Hindi, tsaka, ang hirap niya i-break yung silo. Yung sasabi mo nga na, di ba parang tayo mga magulang na, kailangan mag-aral ka. Ang hirap patunayan na hindi naman kailangan lagi sa school lang din. Mahirap i-break yung cycle, yung system. Yung leap of faith na parang hindi lagi sa school lang matututunan. Tsaka di ba dati sa atin, parang sa amin na parang meron ako sa utak na dapat sa magandang school ako dapat mag-aral. Kasi kung hindi ako sa magandang school, feeling ko wala akong pupuntahan. Pero which is sa proof ko, hindi naman pala. Yung yung bumagsak ako sa real word na which is yung tumanda na. Hindi naman pala. Oo. Ayun. Mali yung din yung ganun na thinking na sa akin na mindset na magiging rich ka pag magandang school yung napasukan mo. Hindi naman. Not necessary sa school mo. Basta yung totoo, importante knowledge mo talaga. Tsaka diskarte mo pa rin by the end of the day. Pero alam mo, para sa akin, dali mo yung anak mo sa good schools to get connections. Yan, oo. Huwag na sana huwag na sana yung ganong mindset. Dito ka yayaman ka, dito ka get connections. Titingnan mo kung mag-excel pa yung anak mo sa school, di bonus. Tsaka maganda lang sa magandang schools kasi yung culture lang din sa akin. Yung culture, madidevelop ng bata na environment. Manners. Parang iba din kasi. Pag Catholic school, kung gusto mo ng religious anak mo, ganun, dali mo sa Catholic school. Kasi katulad din, yun yung mga factor na magulang ko dati dapat na Catholic school ako. Kasi nga, syempre, di ba? Or Chinese school. Chinese school, di ba? Kunyari sa'yo. Kasi wala eh. Kasi nga, gusto mo build yung culture or yung napatawag doon, behavior. Yung manners. Foundation ng fundamental values ng anak values, mo. Parang values yata. Kaya yun. Kaya maganda naman yung magandang school. Pero not necessary, hindi mo magagawa yung goal, ultimate goal mo pag hindi ka sa mga school na magaganda talaga. Parang nasa sayo pa rin talaga yung. So yun, feeling ko yun lang naman yung sa akin. Kung ba't ko nasabing sino yung pinakamayaman. Siguro, baka Gen Z na nga nasabihin ko sa for me, Gen Z. Yan, para iba't yun. Gen Z na lang siguro. So, ikaw boomers. Joke lang, wag. Wag. Go. Wala na, nasagot nyo ng dalawa. Hindi may tatlo. Tsaka opinion mo yan. Oo. Ako nga, dalawa Gen Z. Millennial. Ay, millennial Gen Z. Pero, mas umano lang si millennial. Hindi, sa akin, sagutin ko muna yung parang pros and cons siguro. Sige. Siguro sa boomers siguro. Ang laking bagay kasi na sila yung nauna. Siyempre, exactly. Kunyari, sabihin natin yung syempre sila na yung gumawa ng mga mall, yung mga SA. Yun nga, di ba, ang hirap pasukin na, yun, tama siya sabi niya. So, sila talaga yung ilang years na sila top na pinakamayaman sa Pilipinas, di ba? Ang hirap niya ng tapatan, ang hirap na, intimidating na masyado. Maganda sa boomers, sanay sila sa hirap.
Yun talaga. From scratch talaga pinagdaanan nila. Once na ma-achieve nila once na, di ba, syempre mayaman na sila. Pag bumaba sila, feel ko kaya pa din nila. Kasi napagdaanan naman na nila yun eh. Bro. Based on experience. So, alam From mo, scratch, alam nila. sketch eh. Alam niya. Diba? Walang shortcut, Ah. walang AI. Sabi nga ni Auntie, swerte nyo, may mga, wala pang AI nun eh. May mga Google kayo na nag-aaral kayo. Sila daw talaga, wala libro. Wala. Kasi isipin mo, hanapin mo lang isang word. Di ba? Ano kayang word na to? Hanapin mo sa libro ngayon. Search mo lang. What is Oo. ganyan. Tapos na. Pag tinamad ka pa AI, pakirinig ka mo, Siri, what's this? Yun nga yung maganda sa millennial. Yun yung Tama maganda si sa Ate. millennial Oo. na nakuha na ng millennial. Yan yung maganda. Pero feel ko sa hard work talaga and sa experience, boomer talaga yung Kumbaga sila yung pinakabatak. No? Oo, parang Oo. conclusion po, kahit anong gawin mo sa akin. ang ayoko lang naman sa boomer. Hindi lahat wala na silang, syempre sobrang sa pinagdaanan nila, mahirap na sila maniwala sa iyo. Mayroon pa sirain. Wala na silang humility na, lalo na sa mas bata. Ba't ako makikinig sa'yo? Mas bata ka sa akin. And ito na yung na-experience ko. Ito na yung nagawa ko. Yumaman naman ako nang wala lahat yan. Eh, syempre, ang di alam ng boomers, syempre, nag-aano yun eh. Nag-iiba yung panahon. Nag-evolve din. Nag-evolve. Yun. Di naman lahat. Pero grabe yun yung pag yung boomer nakinig sa either millennial or Gen Z. Collage or nag-meeting ganun, ano, parang feeling nila sila yung tama lang, no? Pero it's rare kasi sa based on personal experience, wala talaga akong nakita pa na nakinig yung boomer sa Gen Z. Late lang nung nakikita nila na kumikita tong Gen Z na to. Mas doon na sila nakikinig. Pag nakita nilang pag may results na. Pero pag kunyari from start, ay wala ka pa napatunayan. Yun naman yung sa boomer. Yung parang ayaw. Kung wala kang save, wala ka pang result, wala ka pang result. Wala ka. Yun sila eh, sobrang talaga nila sa... Ako agree ako dyan. Yung parang narcissist sila, yung parang sila lang yung tama. Ako, wala, sa experience ko lang yan dahil sa mga lola ko, ganyan na parang ganun tingin ko na, parang di ko pwede mong kontrahin. Parang kunyari may business sila, parang di nila kailangan ng marketing. Ayaw nila maniwala. Ayaw nila ng marketing kasi may isa silang business na ganito. Di naman ako nag-marketing dyan, but tumita ako ng ganitong kalaki. Tapos pag itong kinastart ng business, ayaw niya na ng marketing kasi nga, doon sa isa nga, nag-work. Okay, get. Tapos may mga suki daw siya, napupunta pa rin doon. Pero yun. Ayun yung sabi mo, nag-stick na sila kung ano yung what works for them, na hindi na nila nagbabago yung mundo. Yun yung cons sila. Pero yung pros nga nila, yung sobrang, basta, talaga sila. Tama kayo yung batak talaga. Yun talaga. Lock-in siguro yung mga yun. Alam nila paano, alam nila maglaro sa mahihirap, alam nila sa mayayaman. Totoo. Yung millennial naman sobrang okay din kasi syempre millennial. Yun nga, nakita mo nga yung best ng boomers tapos yung best pa ng Gen Z. Yung pangit lang sa millennials, yun nga yung parents mo yung parents mo na boomers, sobrang controlling. Di pa masyado na hold back pa nila yung anak nila millennial. Di sila masyado nakikinig sa anak nila. Oo nga. Unlike sa millennial Gen Z, pag may Gen Z kang anak, makikinig ka sa anak mo, magtutulungan kayo. Totoo. Unlike sa boomers, millennials, parang ang tingin talaga nila sa'yo bata. Bata ka lang, makinig ka sa akin. Ito yung gusto kong path mo. Example, di ba, parang, correct me if I'm wrong, yung, kunyari, di ba, may course yung anak mo, mag-nursing ka, ganito ka, engineering ka, kasi, dito ka yayaman, dito ka gagaling. Di ba, pag tayo, di ko naman gusto mag-nursing, di ko naman gusto choice ka. choice ka. Di ka magkikimasaya. Yun yung pangit sa naging culture ng boomers. Yun nga kasi, daming nasasabi ng mga panahon na yun na kung kailangan tapos ka, kailangan naman talaga, pero parang pagtapos mo tsaka ka magtrabaho na. Paano pag may opportunity na yan nung between ng sa'yo nung high school ka, tapos biglang pagdating mo nang nakatapos ka na ng college, wala na yung opportunity na yun. Mas big opportunity yun kaysa sa nag-graduate, diba? Yun yung mga ganun. Tapos yun sa millennials naman, sanay din sa hard work. And ang maganda rin sa millennials, hindi na sila, ang tawag doon, parang natuto sila sa mga boomers, sa mga mali ng boomers. So
mas okay sila. Alam nila paano na makinig. May humility sila. Kumbaga na, ayoko lang gawin yung ginawa sa akin ng nanay ko. Yung mga, Tsaka ayoko na yung mga mali ng... oo, yung parang, kunyari, ginanto ko ng nanay ko, pinapalo ko dati. Ganito. Ay, hindi ko na gagawin sa anak ko. Makikinig na ako sa anak ko, mas- since di ako pinakinggan ng parents Kumbaga, alam mo ko. yung feeling na, Galing nga, pero ang ganda nung attitude din. At least hindi mo, hindi yung parang pinalo, kailangan ko kayo paluin din. pero may ganun din. May ganun May ganun ding parents. May ganun ding mga boomer parent feeling ko. Pero at least, mas common sa akin yung hindi ko na gagawin sa anak ko kasi na experience ko na yan, mahirap. Pero may kilala ko some parents na nangyari sa akin to. So dapat maranasan din to ng anak ko kasi doon din siya magiging matibay. Para sabi niya, depende sa resulta. depende sa Sa resulta pag naging okay na on, di ba? Nga, yung nakuha naman nila sa Gen Z na mas papaghirapan pa nila. Gen Z kasi para sa akin, maganda sa kanila kung ano pwede mapadali. Kasi ginagawa nila ng easy lahat. Totoo. sige, bigay ka nga. Parang sample. parang kunyari, may... Kunwari, sign, parang instead of parang sa Xerox, piprint mo, sa sign pa, parang meron na sa mga PDF. Like, yung mga ganun kasimpleng bagay, parang nakasal na ako dati, pero naisip ko, ang galing na ito. Mas Parang madali. isipin mo kung dati pa to may ganito. Like, di mo na papadala yung contract, di mo na sa digital na lang lahat. E-sign na, Diba? okay. That's one na. Like, yun lang yung parang nakita ko sa personal, like, advantage ng technology. Para sa Gen Z na parang pinapadali nila yung mga buhay. Hindi na pinapakomplika yung mga bagay-bagay. Sabagay, kasi Pero ang takot ko sa kanila, paano pag... Nawala yun. Oo. Kunwari nawala ng Kasi internet. hindi naman namawala na. Paano... Kaya ba nila din bumaba din sa... Kasi syempre, di ba? Actually, may kanina nga, share ko lang, mabilis lang. go, Banggit go. mo yan. Yung, kaya nasa National Bookstore ako, bumibili ako. Ay, nakapili ako doon sa cashier. Tapos yung nanay, tsaka, siguro yung college student na feeling ko yung bata eh. So sabi niya, so parang nagpapabay siya ng calculator. Sabi ng nanay niya, magka-calculator ka, hindi na mahasa yung utak mo. Hindi paano, parang sasabi mo na hindi mo magagamit na yung utak mo kasi aasa ka sa kabindot ng calculator ko. Totoo, at least may ganito pa rin Scenario. May ganito pa rin scenario kasi sabi ko, akala ko ngayon lahat cellphone na, lahat na ganun. May ganun pa rin palang mentality yung mga parents na Pero pangit din kasi minsan parang pag may tinanong sa'yo, wait lang, search ko. Imbis na yung talagang galing sa comprehensive na utak. Sabi niya. Sabi ko, ihahasa. Ang galing ako. Totoo lang. Galing. Kasi ngayon nasa search na diba? Pero yun naman yung parang advantage ng Gen Z. Siyempre na sobrang dali na lahat. Ay, yung yung Gen X. Gen X, pang ilang age yun? Anong age yung Gen X? 45? Ito, gumamit na ako ng 40, 45 hanggang tama ba direct? Mga ganun. 45 to 60 yung Boomers, parang part ng boomers na sinasabi natin. Okay. Part na rin siya. Basta yung boomers Gen X, inilista na lang natin kasi sige. mahaba yung di na natin alam yung Oo nga. ano ba yung boomers? Anong age? Oo, yun. Okay. So, boomers and Gen X parang I-combine na natin. Sige, tama. Ako rin naman yung kanina ko iniisip magkasama yung boomer. Yung example ko kayo na 2008 mga 30s, so mga boomers. Gen X pala yun technically. Okay, tama. Ayun, sige, tama. Kasi basta ako yung after millennial yun. After millennial, Gen X and above boomers. Okay, yan. Sige. Yun, balik lang ako sa Gen Z. Yun yung advantage nga lang nila. Yung madali na. Ang cons lang din doon is at saka isa pang advantage nila is daming opportunities, di ba? Oo, doon talaga. Nagugulat din ako minsan sa mga sa mga selto na ganito. As in yung mas madali parang pag may ginawa kang madali, kaya mo pumeran agad. Pero tas kaya mo mag-business na online. Dati di ba walang ganun? Wala, mahirap. Yun yung walang opportunity sa atin nung edad nung 17 tayo or 16, wala pang ganun. Meron pero hindi boom. I mean, hindi Wala, pag business ka dati, kailangan mo mag-pay ng rent. Lahat. Talaga, kailangan mo bigla kung business natin. ng maramihan. Kasi syempre, tatagay mo sa store mo. Saka isang shaping lang. Malaki. Like pag online, bili ka $1-2 pumatak. Pag nag-benta mo, post mo muna. Wala pang lalamove nun or grab na. Yun. Padala ko bukas na yun. Naalala ko, CEO agad din. Yun. Yung mga restaurant ka, parang Wendy's, meron pa siya 5333. Yung sarili niyang delivery. Yun, hindi yung Grab, diba? Ngayon nawala na. Or 71111 ng Pizza Hut, diba? Ngayon lahat Grab lalamove. Totoo. Yun naman yung okay sa generation ng Gen Z na kaya mo business, kaya mo kumita ng mas madali, kaya mong
basta mas maraming opportunities. Ang hirap naman doon is, syempre, ang dami ng gumagawa. Ang dami mo ng kalaban. So, mahirap mag-boom. Kumbaga lahat kayo yun yung ginagawa niya. Kayo lahat nagbebenta, lahat so sobrang hirap. Ito pa, naawa din ako sa mga, sabihin natin yung mga Nike, yung mga ganun. Bakit? Bilis na sa kunyari sa online na yung mga fake na ganun. Oo nga, isa sa disadvantage din no? Oo. Totoo lang. Totoo. Kasi Diba? Very replica. May nakikita ko 100,000 sold yung mga, syempre kumikita nga yung pero yung talagang nakaisip nung brand na Nike, kunyari. Kumbaga dapat sa kanya nagbe-benefit din. Hindi Oo. naman, doon hindi natin minamasama kasi kumikita naman yung ibang tao. Oo. Pero, diba parang start naman from someone na nag-own ng brand. Diba? Brand niya yun. Ayun nga, diba? Brand niya yun. Mali pa din kasi di naman sa kanya yung brand. Oo. Parang gano'n. Unless ginawa niya yan, parang mas makilala yung Nike. Parang sa House of Gucci kanina, diba? Parang happy sila na At least nakikilala. $1 billion company. Oo, parang sa Pero kanya. imposible kasi sobrang kilala. Walang tao may hindi kilala sa Nike. Yun nga, di, parang happy lang siya. Kumbaga kung siya Kasi dating panahon pa kasi yun. oo nga. Dating Sa panahon. Wala pa Oo kasi nga, marketing oo, nun. Oo nga. Oo, kaya siya nagiging happy na parang oo. Ngayon, feeling ko yung Oo Nike nga. hindi happy. Tsaka pumatay din sa'yo na may fake talaga. Kasi ikaw tatama rin ka na rin naman na itangkilik yan, dami naman peke yan. Di ba may ganun tayo na, ay, Totoo. ayoko na. Peke, dami. Yun din. Parang disadvantage talaga sa brand. Yun lang. Yung tawag dun. Cons. Yung cons niya is ang dami mo ng kalaban, ang hirap na. Pero yun, sa dami rin namang mas madaling, sa dami rin namang resources, madali. Ang hirap Ano kaya yung mas dun? Sa dami ng resources, parang lahat naging skillful na in a way na di naman nila totally skilled yun. Skill yun ng internet, kunwari. Parang inisip nila dati na parang, kasi iba pag parang mabilis ka mag-isip Ngayon parang kaya mo na maging mabilis mag-isip. Yes, Search mo AI. na lang Maganda sabi mo na yun yung, Di ba? mako-consider mo nga bang skill? Yung pag-search. Oo, hindi kasi, di ba? Kasi, ganda na, gusto ko. Kunwari, parang ako, mathematician ba ako pag ginagamit ko? Kasi naisip ko yun sa calculator mo. Oo. Parang, Okay. di ba, parang, well, kailangan mo naman talaga ng calculator sa By the end of the day. sa math, tsaka sa kahit sa mga algebra na. Kasi, Oo. ang laro na lang din yung solution formula pala. So, parang okay lang mag-calculator. So, yung parang mabilis ka ba mag-math pag parang yung calculator mo lang naman ginagamit mo o yung utak mo yung ginagamit mo, di ba? Ganda nga yung sabi, skillful. Kasi kung skill-wise, feeling ko millennial yung mas masasa. Kasi kaya nila ng manual or hindi Kaya nila mag-automate. I mean, computerized o automated. Kaya ng... Sila yung pinakamadali na feeling ko. Siyempre, kasama yung Gen X siguro, kasama yung boomers. Part na yan dahil sa experience. Gen X rin, grabe. Pero yung Gen Z, hindi naman na siguro babalik sa, tingin mo, parang sa manual. Ay, parang hindi ko na nakikita. Sa pacing ng mundo natin ngayon, hindi. Malabo na. Malabo. Kasi, Ano yung papahuli sila? Malabo. Parang Malabo. magsulat ka ba instead of like typing? Yung isa, sobrang bilis. Kunyari, Yun nga. kuha na ako sa mas mabilis makapasa kaysa yung mabagal makapasa. Kunyari, kumuha ka social media. Kumuha ka ng, ano tawag dun? Pag graphic design. graphic designer, ganyan. Siyempre, pag yung sa mano-mano pa, yung parang old school. Kuha mo ng input sa yung artist mo. Ano bang trip mo? Ano ba gusto mo? Ganyan, di ba? Tatanong pa. Tsaka time consuming pa, di ba? At least, Kunyari ka may isang business. Kunyari ako si Jollibee. May bigat. ginawa akong graphic designer. Itong isa gumagamit ng mga tools na ngayon, yung mga AI, yung mga itong isa, yung old manual. Ito nakakapasa within 1 hour, within yun nga. ito nakakapasa within a week. a week. So, Wala ito man. na ako. Same din naman ng, kumbaga, yun din naman gusto mo maging output, eh. Pero yun nga, may mga jobs na ma-overtake yung Yun nga, kung AI. skill nga, kung skill-wise, siguro nga, millennial and Gen X at boomers, or sa boomers, sa akin, yung Totoo. skill, diskarte lang siguro ang lamang ni Gen Z. Gen Z. Easy. Basta Oo, lahat ng easy path. Lahat ng napaka- easy. Totoo. Kasi hanggang ngayon, ako to be honest, nahihirapan ako kumatch up. Even nasa industry na ako ng technology, nahihirapan ako, parang nape-pressure ako kumatch up sa sobrang bilis ng mga nangyayari. Parang nahihirapan akong kumatch up na, shit, dapat alam ko na to. Kasi ang bilis na talaga ngayon, parang Yung Gen Z kaya nakakabol. Hindi rin na, sa bilis rin. bilis. Hindi, ang swerte kasi nila, hindi pa sila hindi pa siya ganun yung utak nila, hindi pa ganun na, kasi tayo may concept tayo ng manual. Sila, alam na kagad, concept ng nila ito. So,
yung basis nila nandito lang, kunyari dito ako nag-start, di ba? Ang basis mo from dito, pataas lang lagi. Ang nangyari sa mundo, puro pataas lang. Tayo kasi millennials, may concept tayo sa baba, oo. may concept tayo ng luma, may concept tayo ng bago. So, Yung idea. hindi, Mas malawak. malawak. So, medyo crowded yung utak mo. Tapos, hindi, tama itong tradisyon eh. Susugal ba ako sa bago? Yun nga. So ako nag-i-stuck ako in between. Kaya sabi ko, nahirapan ako medyo Yun mahirap yung mag-adapt. sinasabi ko kanina, parang yung millennial, yun yung disadvantage dun sa leap of faith. Oo. Parang yung hirap bitawan eh. Hirap Nung, bitawan eh. Oo. No, ito yung example lang si Tito Mikey. Millennial yun, eh, no? Sobrang kumbaga kung ano yung Oo, trend, binirake nag-innovate niya yung, siya. binirake niya Actually- yung wall eh. Actually, may napanood ako, shoutout pala Tito Mikey. Tawag dito, may napanood akong parang talk niya sa Lasal na parang, Yeah, clip, nakita ko yan. oo, yung parang, Content- ano raw siya dati, yung, Mayayain, hindi. oo, yung parang, basta parang, kailangan daw buo loob mo sa gusto mong gawin. Kunyari, content creator, kailangan daw, you have to Nahiya. put 2 feet in there, parang hindi dapat yung isang paa mo lang nandun. Parang pag naglagay ka ng tripod dyan. Yun yung sabi niya. Parang Wag di ka dapat mahiya, wala ka dapat. Ay, Mikey, gusto ko mag-content creator, pero nahiya ako ilagay yung camera ko dyan, ganun. Kumbaga, yung cringe ata Oo, niya yung yung cringe. Cringe niya. Oo. Pero, yun din, isipin mo na paglagay siya ng tripod sa Rockwell, ah. O di ba parang ako nga ayaw. So, yun nga yung leap of faith na Ah. kailangan ng millennial. Na parang sa Gen Z kaya yun, feeling ko eh. Gen Z kaya. Kaya, wala siya. Kaya may sumasayaw nga ng TikTok, madaanan mo eh. Wala na, ibang-iba. Oo. Yun nga, nandun ako sa tradisyon na matanda nga ako. Kasi parang grabe ginagawa nila to dito. Parang kung ako yan, hindi ko gagawin yan. Doon mo sabi, matanda nga ako. Hindi, kailangan natin lulun. Kailangan mo lulunin. mag-adapt. Kaya natin So, mag-adapt gusto, doon. yung gusto nyo gawin. Kung bolo mo na, oo, na gusto mo yun. Totoo. Pero kung naiiyak ka talaga, Hindi mo. Probably hindi yung path mo. Oo. Or hindi mo talaga gusto. Hindi mo gusto pa rin. Yun naman nila pala nakakabilib sa Gen Z, yung tapang nila na. Oo. Or yun na talaga yung nakasanayan nila. Nakasanayan nila. Ako, nakasanayan nila. Kung sanay tayo sa ganun, feeling. Ako, alam mo yan, ako may ano ko dyan eh. Yung parang feeling ko yun nga, parang napag ko to kay, hindi ko sa isang mga tunod po. About parenting naman yun, kaya ako na nasasabi. Ikukunin ko lang doon. Kasi kaya nagiging ganyan yung mga bata. Kasi feeling ko, yung mga millennial parents is naging mas Natuto na. soft na. Natuto na mas binibaby nila yung bata. So ngayon, ang reaction dun sa pagbigay natin dahil nga ayaw nila ng millennial parents na Matulad sa atin. matulad sa atin, mahirapan, ng ganun. Yan yung nagiging result na parang pumapalag sila sa'yo na hindi naman eh. Kasi parang ikaw bigay ka kasi ng bigay ng mga gusto mo, ganun. Parang feeling ko kasalanan din ng mga millennial parents kung bakit nagiging ganun yung mga Gen Z, yung mga next generation. Kasi by the end of the day, result din na naman tayo ng mga boomer Gen X eh. Kaya naging ganito yung millennial. So, feeling ko kaya din ganda niyan, mas nabibi na. Nag-adjust na rin yung the way yung parenting. Sobrang hard. Oo, hindi na sobrang Grabe hard. dati, di ba? So kaya interesting yung Gen Z kung paano sila magiging parents. Parents. Anong magiging output nun ng mga Naku, nakita ko na. Medyo ano ba ikaw siya kasi pinaka another topic yun. Wag yan kasi parenting yan. Another topic yun. Pwede rin another topic, laziest generation, no? Pwede rin. Oh, no? next time na. Dahil maganda. Ang hirap. Kasi syempre, sa laki ng generation eh, no? Parang iba-iba naman yung ano din. Tsaka wala naman tayong statistic na nagsasabi na talagang Oo. etong generation, 90% ng generation na millennial is taga-tamad or hindi ba talaga nag-a-adapt, di ba? Hindi mo natin masabi. Pero may mga kalala tayo nag-a-adapt naman na Gen Z. Tito Mikey. Millennial nag-adapt to Gen Z lifestyle. Grabe, di ba? Pag nag-ganon, pag nag-alap. Kasi, alam niyo yung, may nakikita ko minsan yung content niya, parang, alam niyo yung, nakaka-relate sa kanya yung mga millennial. Tapos, At the same time, ako, nakukuha niya ako kasi nagigets ko yung humor niya, gets ko yung kung saan siya nanggagaling. Kasi millennial eh, di ba? tapos Gen Z yung ginagawa niya. yung parang ba't ko ba ito ginagawa? Di ba? Yung mga ganong feeling, pero like ginagawa niya pa rin buo loob niya. Best example, Tama eh. isa sa example ko. Ewan ko kung Pero nakita di, niyo. nakakatawa pala, no? Nakakatawa pala pag millennial ginagawa yung pang Gen Z, no? Oo. Pero okay lang, nakakatawa lang. Ewan ko kung napanood niyo yung clip ni Tito Mikey na ano. Naging si Tito Mikey na yun. Doon nakakatawa kasi, in-explain niya yung paano mag-fuck you. Or, sorry, bad words. Yung sign ng paano mag-fuck you ng millennial at yung Gen Z. Kaya malupiton. Parang sabi niya, dati kasi pag magbabad sign ka, ganyan pag, millennial. Ano yung sasabihin?
Sa ngayon, parang ganyan daw. Parang, ewan ko kung ano, pero nakakatawa kasi, totoo dati tanda-tanda na ito parang, yan ang huli, dapat nakabali ito. I mean, basta, parang in-explain niya. Pero, in-explain niya, pinapakita niya yung ganun. Gen Z yung life I mean, Gen Z viewer yung pumapasok. Kasi, binivideohan niya, pinapost sa social media. So, Gen Z yung atake ng, niya, pero, millennial life yung in-explain niya. Galing, okay. Iba talaga yung ninituturo niyang knowledge sa tao ng millennial versus Gen Z. Maganda nga yung ganun. Ikaw, so far, balikan natin. Anong pinakamayaman sa'yo Boomer. Oo nga. Ako, actually, Meron kasi tibagin si SM. hindi actually. Top 10 yun. Actually, tama din siya. Alam mo kung bakit? Nakukontra ko siya. Kinokontra ng uto kaya habang nagdi-discussion tayo. Ganda pala huli. Kasi imagine mo nga, yun yung sasabi niya, di ba? Yung, nauna kasi sila, kasi, sila yung nag-set ng foundation. Kumbaga, at this moment, at this present time, yung mga Gen Z, may mga mayamang Gen Z, may mga billionaire siguro Gen Z, like sila Glenda, di ba? Mga billionaire. Pero, rare case pa din sila. Kasi, by the end of the young, at nasa below 20s pa sila, below 30s pa sila. Yung boomer, Gen X, wala na yan. Mileage na yung layo ng laman yun sa bangko. So, baka nga as of the moment, kaya din ako, mahirapan kasi umabol. Yung Gen Z, mahirapan na rin umabol talaga. Kasi, layo na rin eh. Malayo eh. Hindi, pero niya sabi ko, exponential sila. Kaya nila mag-skyrocket ng boom. Yumaman. Pag nakaisip ko siguro ng mga sabihin natin, Tesla, Facebook. Yun nga. Something. Yung mga yun pwede. Pero, rare. Isa-isa lang yun eh. Pero, diba? Sa pag ganun kabata, Gen Z. Shit, nagbagay yung Kaya ang sabi ko, Gen Z. Baka millennial. Ikaw, Gen Z millennial. Ako parang naglaro na ako ngayon sa Gen Z. To boomer. Parang sabi ko. Kasi sa kanya not against sa pagiging corporate empleyado or something. Steady pero, kasi. Steady. Sobrang sanay sila sa ganon, sa steady. Yun yung sanay ng millennial, yung steady. Steady nga. Hindi sila takot sinundan na sistema. Na ladder. Sa ladder, one step at a time. High school. Tsaka doon tinrain talaga yung millennials. Doon talaga siya tinrain na. Kaya nga ikaw, takot ka parang, shit, titigil ko ba yung school ko for acting? Or titigil ko ba yung school ko for content? Or titigil ko ba yung school ko for something? Yun sabi mo, titigil ba ako second year high school? Ay, hindi. Ito yung sistema eh. Pagdating ko ng college, tapos na ako, balikan ko yung career na yun, wala na. Diba? Kasi ito, best example, di ba? Gusto natin maging player lahat. Maging PBA player, maging NBA. Yan yung dream natin lahat. Bro, kung pinanganak ako, high school ako ngayon, content ko lang yan, magbabasketball ako. Kung hindi man ma-fulfill yung basketball, may content creation ako. Both high income generating money, parang may fallback ka, kaya by the at the young age, at pwede ka pa mag-aral. Alam mo yun, parang at the same time, dati, pag di ka nag-aral, wala na. Mamimili ka, basketball na sobrang konti lang ma-opportunity ng basketball. Kasi dati PBA lang. Ngayon may MPBL na, may other leagues pa, may kaya tingnan mo, dumami nga yung leagues, pero humirap na rin yung competition kasi nga yung mga younger kids, alam na rin na parang, train lang ako na mabuti, kaya ko kumita dito. Pero at least, mas malaki opportunity. Mas maraming options. Leagues. Unlike before, PBA 18, 12, 8, di ba? Ang hirap. So, aral or basketball. Wala na. So, aral ka na steady, di ba? Unlike ngayon, yun nga. Pwede ka mag-content. Yung maganda lang nga rin sa Gen Z, sa panahon nila, at a young age, yun na, lalo na after pandemic, kina-practice na yung mga work from home. So, pag work from home, pwede pa sila mag-content, pwede pa sila mag-business on the side, di ba? Yung millennial na buhay na pawasok sa office. Millennial, sabihin natin, mga 35, 40 na nagkaka-work from home pa lang. Yun nga, kasi nga, sanay sila na office. Parang boomer, parang di ba dyan, saray pa. Lahat buong buhay nila, isipin mo, they go to school, may assignment, tapos pagdating nila ng tanda nila, college, pagdating nila ng work nila, ganun pa rin travel. Never sila nakapag homeschool. Never pa sila nakapag work from home. Iba. Ngayon lang. Doon, siguro may ilan, sobrang rich na nag-work, mga artist din na nag-work. Pero ilang lang yan, 1% o 0.5. Or nag-homeschool lang. Pag may anak ka maganda na, ito may vision ka kung ano yung gusto mo. Hindi yung dito ka. Tsaka hindi lang to, ba't
ba't kailangan natin paaralin ng ganyan? Ba't kailangan natin ganito gawin? Kasi sabi ni ganito yung mas sabi ni ganito. Di, Dapat hindi lang mas. dapat pag-usapan talaga ng mabuti. Oo, kayong couple ng parents. Hirap. Okay, basta galing nun. Galing nun. Hindi ko alam. Parang ako nga bumabawasak na ako. Basta yung millennials in the middle. Kumbaga sa hierarchy, steady lang sila. Yun nga, so fluctuation yung boomer, yung Gen Z. Boomer Gen X pala yun, sabi natin. Boomer Gen X, yung mayaman. Yung para rich sa in, akin. Kasi nag-establish ng foundation. Tsaka marami tayong kilalang mayaman talaga, di ba? I mean, Tsaka iba yung yaman ng mga boomer. Ay, nung Gen X. Gen X isipin boomer. mo, Diba? may-ari ng Gucci, may-ari. Yung mga May-ari ng established SM. Jollibee, May-ari ng Robinson. Oo, di ba? Oo, may-ari ng... Sabihin natin, Gucci. Sabihin natin, Gen Z gumawa ng, kunyari lang, Gen Z gumawa ng Off-White or ng Romo. Parang hindi pa rin Hindi pa rin. No, or layo Nike. pa din, bro. Nike kahit Boomer Gen. Sipin mo, tingin mo ba na ng mga Lululemon yung Nike? Or Layo pa. Sige, siguro sa Or Pilipinas ano ba? na lang, no? Pilipinas na lang muna. Pilipinas na lang. By statistic naman talaga, mas makunti talaga poor. Mas marami talaga poor in terms of siguro sa poor na yun, ang tanong, inang kaya yung Gen Z or Boomer, Gen X doon, or Millennial. So malamang Millennial above yun eh. Iba lang, siguro, ang hirap lang, minire-ratio ko lang kung ba't natin nasasabing Boomer na. Siguro kung sa experience lang siguro natin, no? Sa atin lang. Tsaka sa mga naisip natin, opinion natin, sa mga kilala natin, na marami naman taga-mayaman na Pilipino, or hindi lang siguro, hindi lang flashy or hindi mo lang din natin kilala. Ako nag-ultra, sobrang ultra rich pala yung family nila, ganun. low-key lang. Low-key lang, di ba? Siguro nga, baka ako Gen Z, basta steady, millennials, tapos yung mga mayayaman boomers, tapos pwedeng mas yumaman talaga in the future, Gen Z. Kasi isipin mo, ang dali matutunan ng Gen X, boomers, or millennials, ang mga natututunan ng Gen Z. Tapos isipin mo, ang hirap matutunan ng mga alam na ng mga Gen X, boomers. Isipin mo. Okay, makes sense sabi mo. Sir. Makes sense sabi mo. Kasi ako, medyo ko-contrary ko ng ontin na, pero mas nag-make sense sa akin. Kasi inisip ko na una, nahihirapan mag-adapt yung matatanda sa technology. Pero pag nag-adapt sila. Pero kung nag-adapt sila, Patay na. kasi kung kaya nila ng manual, ano pa yung or yung madali, di ba? Iba sila eh. Built different yun. Oo, Ngayon ko lang nga na-realize na sila talaga yung pinakabatak. Built different sila yung... Sample, di ba? Sasabihin niya, kung maakin lang may calculator na, kung alam ko lang yung may ganyan lang kami dati, baka ibang klase na yung grade ko or beyond na yung nagawa pa niya sa buhay niya, di ba? Grabe nga. Ang totoong stats data, boomer. Oh! Mayaman sa lahat. Yun, no? Statistics. Based sa age, youngest age rate. At the moment, no? At this moment. At the same age. Age. Kunyari, So kung 23 years old, na 23 ako, ganyan. 23 is yung boomer or daddy. hindi, si ama. Boomer, sila ama na. Kaya ama. Mas mayaman. Yun sila Henry C, di ba? Oo, yun sila Henry. Tutusin, si ama, may lupa siya eh. Di ba yun nga yung sabi ko, iba na yung word eh. Oo. Kasi ngayon ang ganitong age, binenta na. Iba na yung word. Pero sila. Oo. Yun nga, invest talaga. Invest. Ang boomer daw, yung data nila is, pag kinumbay mo lahat ng yaman ng millennial saka Gen Z, times 4 ang boomers. Oh, ayun yung fan facts. And guys, ayun na, may sumagot tayo direct. Buti, Alam na natin. nag-research. Yun, buti, may basis na tayo kung saan tayo. May statistics na. Tapos kasi mura daw yung lupa dati. Yun nga. Yun. Which is sabi ko ngayon, tinatanong tanim pre. Presyo, oo. Pero wala, ako nung sabi. Good investment. It's good investment kasi talaga yung lupa. No? Pinakamabilis, Gen Z. after boomer, Gen Z saka millennial, equal sa bilis ng growth ng wealth. So far, millennial at Gen Z equal pa. Equal sila. Mas doble pa sila sa, kung ka-same age sila yung Gen X. Yun yung sila daddy, sila auntie. Mas doble pa yung bilis sila. Pero, ang problema raw ngayon, mahal din lahat ng So parang nag-break even. Nagbe-break even lang din. Kaya hindi rin nakakabili ng mga bahay, lupa, compared sa mga Gen X boomers. Tsaka mas crowded na eh. So parang may yung lupa na dito. May may-ari. Hindi mo naman i-million. Wala na akong kilalang bumibili ng lupa sa Manila kasi sobrang mahal. Oh, di ba? Kasi hindi na worth it. Mahal daw talaga. Nagkakavite na ako, ganun. Thanks direct dun sa information. Mga blanco pang lupa kung gusto mo pa pag Green Meadows. May nakita ko kanina. Pero ilang Ay, hindi ko na inalam yung presyo. Nakita ko, for sale, baka gusto to ni Buds.
Nakita ko. Sa tabi pa ng clubhouse. 59 minutes. Okay na Ay, yun. oh, good naman. Ayun, paano to? Direct, sorry, ilagay natin sa mic yung baka nila na boomer number 1 sa lahat ng riches. I mean, generation. Kahit ilagay mo siya sa same age ng Gen Z. Kaya ilagay sa same age. Saka Gen X. Okay. Baby boomers ang pinaka mayaman talaga. Tapos, pangalawang pinakamayaman, syempre, Gen X. Pero, Ito parang mas marinig na. pangalawang pinakamayaman yung Gen X. Number 1 is baby boomers. Dahil nga dun sa sinabi mo, Justin, na yung household wealth dati, sobrang mura. So, yung na-build nila yung mga ganun, nakabili ng mga lupa. So, ngayon, kapag compare mo daw, yung baby boomers is times 4 yung yaman nila sa combined wealth ng millennials sa kanang combined wealth nilang lahat. Times 4 yung sa boomers. Pangalawa yung Gen X. Pero at a fast rate, si millennials saka si Gen Z humahabol. At a very young age. Ang problema nga lang, mahal lahat ng bilihin ngayon. So, hindi lahat rin parang bumabalance lang. Actually, ang pinaka naiwan raw talaga yung millennials. Kasi yung 2008, nagkaroon ng financial crisis. Yung ano. Nice. Yung house, kasi nga yung basta nag-over, ewan ko, nalimutan ko. Pero ganda sinabi mo talaga dun sa yung millennial kasi tinuro. Totoo yung ito yung gagawin mo. May sistema silang sinasinama. Pinapadiskarte ng sarili. Oo, wala. Ano ka, kulong, Kaya may mga kawawang millennial na hindi talaga nag-shine, no? potential Alam, nila. opportunity sa... Dami ganun, sure. Pinakaswerte siguro yung Gen Alpha. Kasi ang anak ng millennials, Gen Alpha. Ako kasi millennial ka, oh. Oh. Anak So, pala- how? At yun na yung pinakaswerte nga pala. Makes sense. Totoo. Ayun guys, hindi yung sinabi ni Direct. Sana may... Pero gamit namin tool, ang Gen Z. AI yun. AI, data. Yun. Who's the laziest? Yeah, For next. That's another day pa, another topic. Sino gumawa ng EA? Oh. Wala, yung boomer. Millennial yan, malamang. Millennial yan. Millennial. Millennial or Gen X. Kaaral pala ng Gen Z nun eh. Oo. Dapat hindi kinikredit sa pala yung Gen Z sa millennial pala kayo. Pero yung end result kasi no, Kasi sa Gen Z, wala pa rin credit yung millennial. Wala, sumama na siya sa sistema. hindi sa atin, sa age natin. Ay, sa kanila kasi habang Kanila yung benefit. Atin yung, kumbaga yung gera, di ba na? Oh, parang yung sa boomers din, parang sila yung nag-establish ng foundation ng ano, sila nagturo. Pero nag-benefit sila yung sinususuripan ng 1T. Tama. Ako pa rin marami millennial. Pero no, millennial Gen Z, same, alas pantay lang pala. Oo, kasi naman, nga. Ang para sa akin pala talaga, ang pinaka naka-experience nung sundin mo to, aral ka, ganyan, tapos trabaho ka ng form. Gen X. Gen X niya, oo. Gen X pala. Gen X talaga. Sila yung nakulong sa mundong yun. Millennial, medyo na, just. Oo, ano. Pinaka may oras, Gen Z. Yun ang may ano yun. I mean, yung pinakalamang. doon sila lamang, yung oras. Mas hawak na nila yung oras ng Gen Z compared sa millennial and higher generation. Galing, ganda nun. Like it. Thank you, buds. Ay, thank you sa Thank you, King Podcast. Thank you. Ganda ng topic mo. Next topic, laziest Laziest generation. Fastest. Ano pa? Fastest. Kanina pinakamagandang generation. Lalo na yun eh. Ayun na. Pinakamaganda? Magaganda. Ano pala? Gen Z versus millennials. Okay. Ay, Hindi, wag yun. pinakamaganda. Hinamaganda. Magagandang generation. Yun. Thank you. Ay, sana comment din. Oo. Comment din kayo kung ano yung sa opinion nyo pinaka richest na generation or yung pinakamagaling or Oh, riches. Or suggest topics. Yeah, ganda. Yan, comment kayo kasi magbabasa kami ng comments. Next topic. Kasi medyo naiwan na namin kaya hindi kami mag-topic mo. Comments ngayon. Sobrang busy kasi nung Justin. So, Grabe kasi yung dalawang Dami. brothers eh. Lagi may booking. Yun pala. Pwede kayo bumata ng short question doon sa comment section lang ng direct. Tapos, sagutin na namin kagad sa next... Naku, paano kung bigla kang tinanong nun kung sino girlfriend mo? si Lord. Lalo na, lagi pa naman nagla-live si Justin Montalba tapos pinagpapakita ng abs yan. Ay, wala nga eh. Attend kayo ng live ko every workout namin. Yun. Naka-live ako. Yeah. Wala lang, trip lang. Hi, chat! Ayun, sige. Guys,
Ano, tara na? Oh, good. All goods. All good, all good. Alright. Thank you. Peace out. Sumayaw, umaga sa ritmo ng ating kwento. Kasama ang bawat isa.